Kumusta kayo kalikoteros? Ito ulit ang kayo nyo rides. Maraming salamat sa inyong lahat na hanggang ngayon nanonood pa rin ng mga pinaggagawa ko dito. Sa mga first timers naman, subscribe kayo tol. Gagawin natin ngayon yung nakita nyo sa intro, yung FX mode na merong on-off switch tsaka hazard. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, mag-umpisa na ako mag-shoutout. Game, ito yung diagram ng signal light, di ko na to di-discuss kasi malamang alam nyo na to. Sa mga hindi naman nakakaalam nito at gustong malaman kung paano gumagana yung signal light, hanapin nyo lang yung video ko about hazard lights, diniscuss ko to dun tol. Para naman magawa natin yung napanood nyo kanina sa intro, kailangan na natin gumamit ng dalawang SPDT na relay, single pole double throw na relay. Hindi pwede yung 5 pin na dalawang 87 na, kailangan merong 87A. Tapos gagamit din tayo ng halo switch. Kung gusto nyo rin malaman kung paano gumagana tong relay tsaka tong halo switch, browse nyo lang din yung homepage ko, meron din tayong video nyan. Kasi baka may mga mabanggit ako dito na hindi nyo maintindihan tol, panoorin nyo na lang yun. Kaya nga pala meron tong L tsaka R, ito yung para sa left relay, ito yung para sa right relay. Nilagyan ko lang ng markings. Game, ang gagawin natin, yung dalawang 85 nila, pagsasamahin natin. Tapos ganun din yung 87A. Pagsasamahin din natin yung 87A nila. Tapos ito ring dalawang 87, pagsasamahin din. Madali lang to tol, promise, kayang-kaya nyo to. Sundan nyo lang tong ginagawa ko. Tapos sa halo switch, yung positive at saka yung normally open, pagsasamahin din natin. Yan, ganyan na. Dalawang 85 magkasama, dalawang 87A magkasama, dalawang 87 magkasama. Sa halo switch naman, yung positive tsaka normally open magkasama rin. Ito muna tayo sa halo switch. Yung positive tsaka normally open na magkasama, itatap natin sa 87A. Tapos yung normally close naman, itatap natin sa pin 87, yung magkasamang pin 87 din. Ito namang negative ng halo switch, itatap natin sa pin 85 na magkasama. Yan. Tapos papunta pwede sa ground. Okay yan. Pero dahil ako may ginawa akong spare accessory line, dito ko siya ikakabit. Tapos yung common ng halo switch naman, diretso to papunta sa, pwedeng sa diretsong accessory line kung wala kang spare. Kung hindi ka gumawa ng spare, pwedeng dyan mo ikabit. Pero kung meron kang spare accessory line, syempre doon ka nakakabit. Yan, dahil ako meron ako nun, dyan ako kakabit sa spare. Alam nyo tol, sa lahat ng ginawa ko dito sa motor ko, ito yung pinaka-paborito ko. Kasi pinapadali niya yung gawain ko sa electrical tol. Pag kailangan ko ng accessory line, dyan ako kumakabit. Hindi na ako nagbabalat-balat ng mga wire tol. Kaya suggestion ko sa inyo tol, gumawa kayo ng ganito, spare na accessory line. Kahit anong motor nyo, para lang din siyang fuse stop. Ayun yung principle nito eh. DIY nga lang tong ginawa ko. Okay talaga yan, promise. So ayan, lahat nakakonect na. Ang wala na lang connection dito, yung pin 86 tsaka pin 30. Pareho, left tsaka right. Sunod na gagawin natin, nahatiin natin yung connection nitong signal light. Ito yung side ng switch, ito yung side ng ilaw. Gagawin ko dito yung actual na connection niya, pero mamaya papakita ko sa inyo yung diskarte kung paano gagawing walang puputulin na wire. Kaya dito ang gagawin ko muna, putol. Pero sa baba, pipilitin kong hindi magputol ng wire tol. Unahin ko na tong left relay. Tandaan nyo tol, hinatin natin yung sirkito ng signal light ha. Ito yung side ng ilaw, ito yung side ng switch. Yung pin 30 ng left relay papunta dito sa side ng ilaw. Dito rin siya para sa left. Yung pin 86 naman ni left relay papunta naman sa side ng switch. Yan ha, malinaw tol ha. Pinutol yung wire, nahati siya sa dalawa. Ito yung side ng switch, ito yung side ng ilaw. Yung pin 86 ng left relay papunta sa side ng switch. Doon din sa may left na na wire niya. I-trace natin mamaya yan. Kumpleto na tong left relay. Dito naman tayo sa right. Yung pin 30 naman ng right relay papunta rin dito sa side ng ilaw. Yung pin 86 nitong right relay papunta sa side naman ng switch. Ay, nakalimutan ko yung hazard. Dito na lang yung hazard. Ito yung hazard switch. Yung tatlong wire ng hazard, kakabit lang natin dito sa may side din ng switch. Hindi pwede dun sa may side ng ilaw. Siyempre, kahit anong wire naman yan, kahit magbali-baliktad yan, okay lang, wala namang problema yan.
Yan, ganyan lang yung gagawin tol. Basta itong hazard switch, dito mo siya i-connect sa may side ng turn signal switch. Kung naka-halo switch ka naman sa hazard, syempre common sa common pa rin. Common ng halo switch, papunta sa common ng turn signal switch. Game, gawin na natin to sa baba. Ito na yung gagamitin kong relay mga tol. Magkaiba lang yung itsura nila pero parehong SPDT yan. Itong isa, kinuha ko lang to sa motor ko, nakakasato dun eh. Kulang sa materyales, kaya hiniram ko muna. Tapos nilagyan ko na rin siya ng markings. Yan, L tsaka R. Gagawin natin lahat ng pins, lalagyan muna natin ng wire. Yan mga tol, lahat ng pins meron ng wire. Tapos pagkakabit-kabitin na natin yung ginawa natin dun sa diagram. Alam naman natin na itong relay, bawat pin meron markings, diba? Kaya gagawin natin, susundan lang natin yung ginawa natin dun sa diagram. Dalawang 85 pagsasamahin natin. Tapos dalawang 87A pagsasamahin din. Tapos 87 pagsasamahin din. Yan, 85 magkasama, 87A magkasama, 87 magkasama din. Tapos dito na tayo sa halo switch. Ito namang halo switch, meron din tong markings sa sa loob. Makikita nyo naman yun tol. Positive, negative, common, normally open, normally close. Alright. Yung positive tsaka normally open magkasama. Tapos magtatap na tayo dito sa relay. Yung positive tsaka normally open ng halo switch na magkasama, itatap natin sa pin 87A na magkasama dito sa relay. Tapos itong normally close, itatap naman natin sa pin 87 na magkasama. Yung negative naman ng halo switch, itatap natin sa pin 85 nito magkasamang relay. Tapos dudugtungan natin to ng wire. Yung pin 85 tsaka yung negative ng halo switch, maglalagay tayo ng extension na wire. Dito sa 87A tsaka 87 wala na tayong dudugtong na wire. Ganyan lang siya. Pwede na to balutan ng tape. Temporary lang to mga tol kasi hindi ko rin to ikakabit sa motor ko. Doon tayo sa motor. Dito naman sa motor nyo mga tol, hanapin nyo muna yung socket ng turn signal switch. Sa sniper ito yun, kulay pula. Meron siyang 5 laman kasi kasama nito yung busina. Gagawin natin, titrace muna natin yung common tsaka yung left and right signal. Kung meron kayong hazard switch, tanggalin nyo muna yung hazard nyo. Gamit tayo ng test light panghanap ng left signal, right signal tsaka common. Hanapin muna natin yung common. Alamang ito namang gitna yung palagi. Ayan yung gitna nagbi-blink, pero dito sa dalawang gilid wala pa yan. Tapos magli-left signal tayo. Hanapin natin dito sa dalawang gilid kung saan umiilaw. Ayan. Dito siya umiilaw. Sa may kulay brown. Ayan, ito wala to. Pero yung common syempre meron pa rin yan. Pag nag-right ka naman, mawala yung ilaw sa brown, ilipat dito sa green. Yan. Ngayon alam ko na left yung brown tsaka right yung green. Ang gagawin mga tol, pwedeng putulin yung green tsaka yung brown wire dito. Pero hindi ganun yung gagawin natin. Ang gagawin ko, hugutin ko muna tong socket. Tapos tatanggalin ko yung male pin connector nitong right signal tsaka left signal, yung kulay brown tsaka yung kulay green. Yan mga tol, nahugot ko na yung brown tsaka green. Tapos yung pinagugutan niya, papalitan natin ng ganito. Magkasukat lang yan tol. Yung male pin na connector, papalitan natin yung dalawa. Yan mga tol Yan, sa ganitong paraan natin na natin yung circuito nitong signal light. Ito na yung side ng switch, ito na yung side ng ilaw. Pwede ko na ngayon ibalik tong socket. Ulit tol, ito yung side ng ilaw, tapos ito yung side ng switch.
Tapos mga tol, gagamit tayo ng 6 second pin connector. Isang female, isang male. Meron yan tag-6 na wires. Yung kulay ng wires, kahit hindi iba-iba, kahit isang kulay lang yan, gagawin natin, lalagyan naman natin siya ng tagging para hindi tayo maligaw. Tapos itong mga wires na to, lahat to lalagyan natin ng masking tape. Yan, ganyan. Lahat yan lalagyan natin ng ganito. Yan mga tol, lahat ng wires meron ng masking tape. Next na gagawin natin, pwede na natin i-connect yung nandito sa relay tsaka yung nasa halo switch. Unahin na natin nasa halo switch. Dito sa socket connector, pwede ka mamili kung anong gagamitin mo. Kung ito bang female o itong male yung i-connect mo dito sa relay tsaka sa halo switch. Ako ito na lang female gagamitin ko. Unahin na natin tong halo switch. Itong common ng halo switch, connect natin kahit saan dito, pili ka lang. Tapos yung pinag-connectan mo, yung masking tape na nilagay mo, lalagyan natin ng tagging. Pwedeng COM. Ibig sabihin niyan, ayan yung common ng halo switch. Ito. Tapos yung negative ng halo switch na tinap natin sa pinagsamang pin 85 ng dalawang relay, connect din natin. Pili ka lang kahit anong wire dyan tol. Tapos salangin din natin ang tagging. Lagay na lang natin 85. Tapos negative. Yan, ganyan tol. Tapos dito na tayo sa relay. Itong L relay, pin 30, kabit natin kahit saan mo gusto dito tol. Tapos yung kinonikan natin, yung masking tape doon, lalagay natin L30. Tapos yung L86, bit na rin natin. Yan, dito naman lalagay natin L86 din. Dalawa na lang. So ito lalagay natin ano to? R86. So itong last pin R30. Ayan mga tol, lahat ng wires dito sa female socket connector meron ng tagging. Gagawin naman natin ngayon, kakabit natin to. Tapos mga tol, hanapin natin yung magkakatapat. Kunyari ito, katapat nito, ito, kunin natin yung katapat nya. Yan. Tapos nakasulat dito L86, kaya dito sa katapat nya lalagay din natin L86. Tapos sunod, yung katabi nitong L86, yan, COM. So dito, katabi nito, ito yun. Ang katapat yan, tol. Tapos kasunod, yung katabi ng COM, 85 na may kasamang negative. Ang katapat nitong 85 na may negative, ito. So yun din susulat natin dito. Tapos dito, yung katapat nito, ito naman. Yan. Nalagay dito R86, kaya dito rin R86. Sunod dyan, ito. Katapat niya naman, ito. Yan, magkatapat sila tol. Alagay dito R30. Sulat din natin dito R30. Tapos, ito na. Alagay dito L30, kaya ilalagay din natin dito sa katapat niya L30 rin. Yan, meron ng tagging lahat mga tol. Pwede na natin ito paghiwalayin muna. Ito iwan muna natin dito. Ito ikakabit na natin to sa motor. Yan mga tol, ito na ikakabit natin dito sa motor. Pili ka lang ng kahit anong wire dito. Kunyari, ito napili mo, nakalagay COM. Ito yung common ng halo switch. Papunta to sa positive, di ba? Sa accessory line. Yan, dito sa positive na accessory line, kakabit ko siya. Kung wala kang ganitong spare tol, pwede to diretso sa ECC line ng motor mo.
Yan, tapos kuha ka ulit ng wire. Kunyari ito nakuha mo, R30. Itong R30, papunta to sa side dito ng ilaw. Sa kulay green, kasi ayun yung para sa right signal. Yan, ito yung hinugot natin na green eh. Tapos kuha ka ulit ng wire. Ito naman, L86. Ito naman yung papunta sa side ng switch. Para sa left signal, yung pinagugutan natin ng kulay brown, ito yon. Tapos kuha ka ulit ng wire. Ito naman L30. Ito naman yung papunta sa side ng ilaw. Dun sa may brown na hinugot. Yan, ito yung brown. Ito yung green. Meron na nakakabit. Tapos dalawa na lang natitira. Ito ng R86. Ito na yung papunta sa side ng switch. Para sa right signal. Yung pinagugutan natin ng kulay green na wire. Yan, ito yun. Tapos last wire. Ito ng 85 na may kasamang negative ng halo switch. Ito na yung papunta sa ground. Or kung meron kang spare na negative dito, doon mo na lang ikabit. Yan, dito siya para sa negative. Yan mga tol. Pero kung gagawa kayo nito, syempre i-clear nyo lang ng konti yung wire. Tapat nyo lang siya kung saan siya pwede dito. Yan, kunyari ganyan. Tapos lagay nyo na lang ng tape. Yan, nakaganyan siya. Tapos itong relay tsaka halo switch tol, pwede nyo na-install kung saan nyo gusto dito sa parte ng motor nyo. Basta siguraduhin nyo lang itong dalawang socket na ito magpapangabot. Ito pwede na natin kabit. Pag gumawa kayo ng ganito tol, kailangan nyo magpalit ng electronic flash relay. Tapos mas maganda rin kung papalitan nyo yung stock bulb ng signal light. Palitan nyo ng LED. Kasi umiinit yung stock bulb natin tsaka malakas siya kumonsumo ng kuryente. Testing mga tol, normal mode. Pag on mo na ignition switch, wala mo lang nakailaw. Kung ano yung nangyayari dito, ganun din nangyayari sa likod tol. Tapos pwede kang signal light. Yan. Tapos hazard. Yan. Normal mode. Pag i-on mo yung FX mode, pindutin mo lang tong halo switch. Yan, nakabukas ng steady yung yung apat na signal light. Tapos pwede ka rin mag-signal light. Kunyari mag-signal ka ng left. Yan, ito lang yung magbi-blink, ito steady pa rin. Tapos kung mag-right signal ka naman, ito naman yung nagbi-blink, ito naka-stay pa rin. Pag nag-hazard ka, yan, dalawa sila nagbi-blink. Kung ano yung nangyari dito sa likod, ganun din nangyari sa likod tala. Tapos yan, tapos off mo yung FX mode. Ayos. Subscribe kayo tol.